Magandang araw mga repa, gagawa na naman tayo ng video. So tong video na to is about to sa shadow underworld or yung sexual underworld. Babae at lalaki ginagawa to outside sa relationship. Lalo na yung mga lalaki na may upper hand sa looks. Minsan target nila yung mga hindi naman actually nila target eh. Pinili pala sila ng babae. Either yung babae may asawa or merong boyfriend. So, dahil nga may upper hand sila sa looks is nakaka-receive sila ng maraming choosing signals galing sa iba't ibang klase ng babae. Merong bata, merong matanda, kaya yun yung parameter pagka charismatic ka na tao. Ibig sabihin, yung marami ka natikman na, na age bracket na babae or marami nagkagusto sa'yo na age bracket. Lalo na kung wari, bata ka pa. Parang na-experience ko, kung bata ka pa, usually to matatanda yung mga makakaano mo, magiging girlfriend mo or ano. Pero depende yan depende yan. Paano kung select ka lang dun sa isang babae? Hindi ka naman pangkalahatan. Yung hindi naman maraming babae na pumili sa'yo. Kasi once na napili yung lalaki, select na rin naman na talaga siya eh. Hindi mo lang alam kung ano yung purpose ng babae, kung bakit ka ba pinili, either beta box pa. May malamang kung average looking ka, tapos may commonality kayo, nagka-developan lang, tapos hindi pa yung three strikes rule, is malamang at sa malamang, beta box provider ka, or pang long-term security ka na, ano. Kasi yung mga babae rin, kinakategorize din nila yung mga lalaki, bawat lalaki na naliligaw sa kanila, base sa itsura, tsaka yung parang capabilities na gagawa nung lalaki. Pero mostly kasi looks pa rin talaga yan eh, yung pagkakategorize nila. Kasi yung mga average looking, di ba? Yan yung mga blue pill. Mga blue pill, di ba? Ano ba ginagawa niya? Mga naliligaw, nalilibre ng pagkain, tapos gala-gala. So, yan talaga yung parang setup talaga sa lipunan. So, yan yung pang long term ng mga babae, which is average looking. Ayun, may mga upper hand sa looks, yan yung mga aggressive na pasok yung three strikes rule. Kahit naman average din, pwede naman din gawin yung three strikes rule. Kaya nga may black pill, di ba, na kinakalat na tong ganito. Actually, sa red pill yan eh, yung three strikes rule kay Rolo Tomasi yan. Na yung three strikes rule na yan na dapat hindi ka pinapahirapan ng babae. Hindi naman sa pagiging manyak yan or pagiging sabik mo, uhaw na uhaw. Ginagawa mo lang yung basihan sa attraction, sa attraction ng babae. Kung sexually attracted ba siya sa'yo. Kasi at the end of the day, yun din yung goal eh, which is SEX eh. Kasi ang purpose lang naman talaga ng buhay is survival and procreation. So, ang goal din, lahat ng pagbe-beta box, lahat ng mga strategies, moves, seduction, kahit anong strategy pang gawin mo, basta ibigay yung SEX, which is yun yung goal. Pero depende na lang yan sa pagkakategorize ng babae sa'yo. Gets nyo? So, now, yan sa sexual shadow world. Di ba sa feminism, yan yung sexual liberation na sinasabi nila. Kaya nila binigyan ng opportunity yung mga babae na bumoto. Tapos, marami mga benefits ang gobyerno para sa mga babae. Or sa mga support. Sinusuportahan sila ng gobyerno. Tsaka yung mga legal. Yun, mga legal na programs ng gobyerno para sa mga babae. Kagaya ng mga single mother. Although yung purpose pang mahihirap yun. Pero, sa mga single mother din, may mga benefits din sila doon. Hanggang 18 ata yung bata. Estudyante makaka-receive per ulo. So yan nga yun yung parang bawat babae kinakategorize nila yung mga lalaki. Maswerte ka kung ikaw may upper hand sa looks tapos fuckable yung katawan mo. Is kakategorize ka niya dun as ano niya, pang sexual pleasure niya.
ibig sabihin, mabilis niya ibibigay sa yung SEX kasi nagdi-desire nga siya doon sa SEX na ano, ibig sabihin, sexually dinidesire ka ng babae. Kaya nga merong ano yung female gaze, di ba? Yung female gaze na sinasabi nila is sexual stare. Yung pagtitig yun ng babae sa target nilang lalaki o pinag-aaralan nila. Tapos ini-imagine na nila yun na nakikipag-SEX sila or basta parang pleasure na rin sa kanila yun. So, yan yung mga ano. Tsaka para makapasok dyan sa ano, sa sexual shadow world ng babae is ganun nga na kailangan may upper hand ka sa looks. Tsaka hindi ka madaldal, discreet ka. Discrepancy, di ba? Tsaka may fuckable ka na katawan. Now, yung fuckable na katawan is basta physically fit ka lang, hindi ka obese, hindi ka mataba. Kahit nga slim, pwede na rin yan eh. Basta ano, wag lang yung super payat na ano, yung super payat na talagang underweight. Basta slim ka lang yung physique mo, yung normal physique. Basta best physical physique mo, yun. Pwede na yan sa babae. Basta mapasa mo yung looks threshold niya. Kasi kung tutuusin, bihira lang din naman talaga yung mga may upper hand sa looks eh. Mostly naman din talaga average lang din sa lipunan. So, maglalaban-laban na lang talaga sa physique. Tsaka yung ano, connection din. Isa pa pala yun, low-key din yung connection. Pero hindi, yung connection kasi, alam ko sa looks pa rin yan sa mukha eh. Kasi, yung personality ng tao, tsaka yung ano, pinipilit ng babae yan kahit lalaki nga eh. Di ba nga, bakit may mga tao na nag-i-stay sa abusive na relationship? Bakit may mga lalaki na nagpapa-under? Huwag mo sabihin na dahil lang sa connection. Hindi Dahil sa looks yun, kaya nagpapaka-under yung mga lalaki. Tsaka limited yung options. Pero kahit na limited options mo, kung yung babae sub 5, hindi ka magpapa-under sa sub 5, promise. Kuwari average ka, tapos sub 5, hindi ka magpapa-under sa sub 5. Minsan nga gusto mo na i-dispatch yung sub 5 eh. Basta, kuwari, nakuha mo na yung ano. Kaya yan yung reklamo ng mga babae, di ba? Ay, mga lalaki, SEX lang habol. Pero, pag naririnig mo yung lahat ng reklamo ng babae is, bigyan mo yan ng grain of salt. Huwag mo basta paniniwalaan. Kasi yan, lahat ng reklamo nila is, ano yan, naka-attach yan sa, di ba sabi ko na nga, yung good qualities tsaka bad qualities or tinatawag nating green flag or red flags is naka-attach lang yan sa dinidesire nilang lalaki. So, wala talagang maling pinili yung babae. It's either ano man dun sa spectrum na yon, either sa beta backside, top G sa beta backside or silbidor, or dun sa upper sa genetic, may upper hand sa looks. Dun sa side ng may upper hand sa looks or genetically superior. O tinatawag natin pogi. So, usually naman talaga is ideally lahat ng mga green flags tsaka red flags ng babae is naka-attach lang talaga yan dun sa alpha widow nila. Yung ideal phenotype nila tsaka ideal nila na looks preference sa utak nila. Now, hindi naman nila mamimit yan sa fertility time period nila or tsaka sa dating market nila, sexual dating market timeline nila. Hindi naman nila mamimit yan. So, magsisettle pa rin talaga sila sa mga nakayanan lang nila. Tsaka may connection. Plus na lang din yun. Kasi sa ngayon, wala naman din perfect talaga na lalaki. Wala rin naman perfect na babae, di ba? Hindi naman nag-i-exist talaga yan. Magkokompromiso ko ang magkokompromiso. Usually kasi sa relasyon is wala talagang balance dyan. Kaya na paulit-ulit ko sinasabi is, pag nasa relasyon ka is, magsasacrifice ka talaga. Kung ano lang yung willing mong isacrifice at saka yung mga benefits na makukuha mo. Ibabalance mo na lang talaga. Since hypergamous ang babae is, lagi siyang lamang.
Now, hindi ko naman sinasabi na super lamang. Pwede naman din na onting lamang lang, kagaya ng mga average na may equal transaction lang. Pero, pag nawala na yung pakinabang ng lalaki, doon na nag-i-start na hiwalayan siya ng babae. Doon na yung nag-i-start na na hiwalayan siya ng babae kasi wala na siyang pakinabang eh. Hindi kagaya nung sexually na dinidesign niya yung lalaki, mag-i-stay at mag-i-stay pa rin siya. Now, depende pa rin yan sa age bracket age bracket ng babae. Kasi kung ipipa ni face yan, malamang 30 na yan. So, kung average looking, tapos nawalan lang saglit ng trabaho yung average looking, mag-i-stay pa rin yun. Kasi nga, iba na yung priority niya at that time, timeline ng buhay niya. Or developmental na sinasabi natin, timeline ng buhay niya. Which is hindi na sa kanya realistic na maka-attract pa ng pogi na mga bata. Which is, mangyayari sa kanya is i-ons lang siya or ipapump and dump. Dahil SOCMED na, marami na rin talagang willing na babae na makipag-ons tsaka FWB kahit 30 na sila. Di ba nga sinasabi nila na hindi na kailangan ng mga babae ang lalaki. Totoo rin naman yun kasi nga marami kasing mga surplus na lalaki. Ibig sabihin 80% deemed undesirable, unattractive. Sa paningin yun ng babae. Tsaka swiping statistics yun ng mga dating applications. So malamang dun sa 80% na yun is may mga average looking pa rin talaga doon na pwedeng pagtiyagaan na. Yung willing nilang i-tolerate basta may pakinabang. So, hindi talaga kawalan. Kaya nga, maraming babae talaga na parang ayaw na rin talaga mag-settle sa average looking or sub 5. Now, mabalik tayo dyan sa sexual shadow na yan. Pag nalaman mo yung information na yan is, mas malala pa yan sa red pill tsaka red pill rage. Kasi hindi mo alam na yung current girlfriend mo or karelasyon mo is at one point ng buhay nila is nakapag one night stand yan or FWB. Now, inaamin lang nila yan sa may upper hand sa looks. Pero kung average looking ka, dahil treatment nila dahil lang base sa looks, is hindi sila nagtatrust. Kasi naranasan ko na yan eh. Pagka sexually desired ka ng babae is sila mag-i-spill ng kalokohan nila. As in sila talaga. Kasi nga, trusted yung looks mo dahil sa halo effect ng looks mo. Now, kung average looking ka, hindi nila i-open yan. Tsaka kahit anong tanong mo dyan, hindi nila sasabihin yan. Tatago nila yan. Kasi nga yung treatment base sa looks. Tsaka may categorization tayo na tinatawag. Dahil beta box provider ka, which is average looking, or yung nakapasa ka lang sa looks threshold nila, hindi ka talaga nila sinesexually dinidesire, is hindi nila sasabihin yung kalokohan na yan. Kasi mawawala ng gana yung lalaki, hindi na magbe-beta box. Gets mo yung logic nun? Ba't nga sasabihin sa'yo yung kalokohan niya nung kabataan niya? Ang tingin niya sa'yo, beta box provider, taga-libre, taga-hatid sundo. Malamang pag nalaman mo yun na nakikipag-on siya, binibigay niya yun, tapos siya pinahirapan mo ng babae. Mawawalan siya ng gana, i-stop na niya yung pagiging beta box provider. Gets niyo yung logic nun? Kaya hindi nila sinasabi yan sa pang long term nila na beta box provider. Kaya nga medyo nakakatakot to na informasyon dahil yan yung talagang tinatago nila. Yan yung goal talaga ng feminism. Na i-sexually liberate talaga yung babae. Na wala ng shaming tactics. Kaya pansinin mo sa mga manosphere, yung mga babae na nakasalang dun, talagang mas logical sila mag-isip. Yung last na podcast ni Bugoy na Koy, yung mga babae, kasi laging nirarason ni Bugoy na Koy, Bible. Yung mga babae, mostly naman ng mga babae ngayon, liberated na, tsaka logical na mag-isip. So, hindi na nila pininiwalaan yung mga social construct, yung mga Bible, culture,
marami na ngang atheist na tao ngayon eh. Isa na rin ako dun kasi ang atheist kasi logical mag-isip yan eh. So, china-challenge na ng babae yan yung mga ganyan. Tapos nagtatrabaho na rin sila. Tsaka yung pagiging submissive. Actually, yung submissive na yan, parang slavery yan. Sabihin na lang natin, maging cooperative lang yung babae. Which is yun yung magandang term. Na dapat cooperative na lang yung babae. Kaysa naman sa submissive, parang slave, di ba? Which is ayaw na rin nila maging slave. Pag ganun yung trato mo sa babae mo, na gusto mo submissive siya, is talagang hindi ka makakapasok sa sexual shadow world ng babae. Na kaya nga palagay na palagay yung loob nila dun sa mga may itsura. Tsaka mga lalaking maraming karanasan. Yun palang logic nun, kaya gusto nila yung maraming body count. Hindi yun dahil sa maraming option. Una na yung looks, pero yung, yung part na open-minded na matatanggap sila. Yun pala yung logic behind noon kung bakit nila dinidesire yung mga lalaki na may upper hand sa looks. Total, lahat naman ng lalaki gusto ng SEX kesyo mapasabay ba yan, average looking, or may superior genetic o pogi. Sa dami ba naman ng experience nung may upper hand sa looks, is liberated na rin mag-isip yan, walang judgment na kasi halo-halo na nakita na nila. Kaya yun, base sa mga naging experience ko dati. Kasi tinatanong ko yan eh. Tapos, hindi naman ako insecure. Inaalam ko lang kung saan yung position ko. Yan yung pag-analyze ko, tinatanong ko yung kung na-experience na ba niya yan naputukan sa mukha, palunok yung mga ganyan. Tinatanong ko talaga yan, promise. Na or minsan sila na mismo, usually hindi ko binubungad yan. Sila mismo nag-i-spill niyan sa sarili nila. Sinasabi na nila yan ng share nila yan. Kasi nga, sexually liberated yan eh. Ibig sabihin, palagay yung loob nila sa'yo na magugulat ka. Magugulat ka pagka ikaw yung pinili ng babae talaga. Palagay na paglagay yung loob niya, wild na wild sila. Actually, sa kanilang lahat, sila talaga yung mas aggressive kaysa sa akin eh, kung tutuusin. Kasi pinili ka nila, ibig sabihin, na-liberate mo sila sexually. Ibig sabihin, nakapasok ka dun sa sexual shadow world nila. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, mas pag nakapasok ka dun sa shadow underworld ng babae, or sa tinatawag natin na sexual shadow ng babae, is talagang wild talaga sila. Wild talaga yung mga babae. Sila pa magtuturo sa'yo. Tapos minsan, yung mga posisyon na hindi nila nagawa dun sa excess nila, gagawin nila sa'yo ng kusa. Si-search nila yan eh. Si-search nila. Mga curious sila dun eh. Manonood sila ng mga porno, ganyan. Tapos, kahit na maging totoo ka, kaya nga sinasabi ko sa inyo, mas successful yun eh. Nasasabihin mo lang talaga yung pakay mo. Kuwari gusto mo lang naman talaga makipag one night stand or FWB. Tapos sasabihin mo lang yung program mo, ganito, magkikita lang tayo para magganito. Tapos tatago mo yan, wag mo sasabihin sa kapartner mo. Or ganun, basta lahat ng mga rules and regulations ng lalaki na kasi kung ayaw ng babae, okay lang naman. Kasi nga, yun lang naman talaga habol nyo talaga eh. Which is pure lust lang. Pagka pure lust yung pinag-uusapan, baliwala yung yaman, baliwala yung status mo, baliwala yung kung ano-ano pang artificial value na o tinatawag nating mask. Ibig sabihin, maskara sa lipunan, or tinatawag nating matrix. Baliwala yan. Kasi ang talagang goal nyo lang talaga dun is pure lust lang talaga. Which is primal in nature. Malupit siya, di ba? Mas malalim pa siya sa red pill kung tutuusin. Yun pala talaga ang goal ng feminism.
Kaya 'di ba sa mga manosphere, tapos yung mga babae na in-interview ni Koy Koy, talagang pinaninindigan talaga nila yung mga ganun. Actually, mas iba kasi yung emotional side kaysa lust eh. Hiwalay yun. Now, kung maraming body count yung babae, kunwari 100, walang emotional attachment doon. Di ba sinasabi nila, pag nakikipag-sex yung babae, um, emotional sila. Hindi oh, hindi sila emotional. Lustful sila nun. Kaya nga, maraming babae na matataas talaga body count dahil nga, talaga malibog lang talaga sila. Gusto lang talaga nila ng booty call. Meron sila mga dick appointment. Yan lang talaga yung reason noon. Na ano, plus marami pang mga programs yung gobyerno. Talagang hindi na talaga kailangan yung lalaki. Ginagamit na lang yung lalaki na may upper hand sa looks. Which is both physically tsaka yung face. Overall genetic package. Na gawin na nga lang talagang ganun for sexual desire na lang. Biruin mo kahit na 40 na yung babae, marami pa rin siyang makaka-ons na mga batang lalaki kumpara sa lalaki na matanda na. So, talagang hindi mababakante babae kasi pwede siya makipag-ons. Kuwari 40 na siya, 50 na siya. Meron at papatol talaga na may average looking dyan na talagang ipi-pleasure siya kung last lang talaga yung hahabol. So, So, yun talaga yung ano, plus may mga support pa sila sa gobyerno, 'di ba? Yung mga single mother, mayroon pang freezing ng egg. Paano kung ginawa ng gobyerno 'yan? Kasi nga yung mga babae ayaw na rin naman mag-anak, 'di ba? So, ayaw na mag-anak ng mga babae. O di, paano kung igawing mandatory yan, i-freeze yung mga egg? Tapos gawing donor yung mga child lang talaga yung may mga upper hand sa looks. Tsaka may superior genetic. O di wala na. Parang eugenics na rin yung nangyayari eh. Tapos may sexual liberation na talaga. Nag-gym na rin yung mga babae ngayon. Kaya na magbuhat na mabibigat yan. Oo, kung suntukan sa lalaki at babae pag-usapan, mananalo pa rin talaga lalaki. Dahil iba yung kayang makatanggap. Pareho ng power yung strike ng babae at lalaki, pero yung makatanggap, yun yung difference. Kasi ako, kunwari, nasampal ako ng 78 kilos. Kaya kong tanggapin yan kahit 60 ako. Kaya kong tanggapin yan. Pero yung kung sila 78 kilos ako tapos 60 yung babae, sinampal ko, malamang knockout yan. Knockout yan. Yun lang yung difference. Pero kaya talaga nila yung karamihan na rin yung mga ginagawa ng ano, ng mga lalaki. So, habang patagal ng patagal is magiging pahirap na lang pahirap talaga yung ano, dating and relationship. Actually, obsolete na yan eh. Sinabi na rin sa Red Pill yan, obsolete na yung dating and relationship. Kasi nga, nakikipag-ons na lang halos lahat ng ano. Yung western culture, mangyayari na dyan sa Pilipinas, dumadami na nga eh. Mga babae, hanap na lang ons, tapos nagiging prostitute na lang yung iba, papabayad. Yung long-term relationship, hindi na kailangan may gobyerno na eh. Dagdag mo pa yung mga simp, mga nagbibigay sa GCash. So, marami talaga mawawalan. So, yung may mga upper hands sa looks na lang makakapag-reproduce kasi nga, yung mga naka one night stand nila, magiging single mother yung iba doon. Hindi naman majority. Kasi meron naman din ibang pogi na ayaw talaga mag-anak. Na ano. So, yan yung ano. Kaya, napapansin niyo yung ano, yung mga single na babae. Pumapatol talaga sila dun sa may in a relationship na kasi habol lang talaga nila dun is last lang talaga, sexual pleasure lang talaga yung habol nila doon. Na ano, which is hindi nila nagagawa yan dun sa mga lalaki na pinagsetelan nila. Kasi may judgment, tapos yung pagkakategorize pa ng babae sa utak niya. Kasi hindi, di ba, ang treatment base sa looks. So, yung lalaki na kinategorize niya na pang long term, hindi niya sasabihin yung mga kagaguhan niya ng ano, nung kabataan niya, nakipag-ons ba siya ganyan.
Kaya yung mga may upper hand sa looks, hindi talaga sila nagsesettle. Oo, nag-aanak sila ng mga ibang babae, ginagawa nila single mother yung ibang babae, pero hindi sila nagsesettle down. Kasi nga alam nila yung sexual shadow at sexual nature ng lalaki at babae. Lalaki at babae talaga is promiscuous talaga. By nature yun by nature yung pinag-usapan natin. Hindi, hindi yung social construct, yung monogamous, wala, social construct yan. Kasi para maiwasan yung societal collapse, kaya may ganyan, may religion, may culture. Ngayon ko lang na-realize to, lahat pala ng mga social construct is para lang talaga doon, para magkaroon lang talaga ng lipunan, ito, society, para mag-stick lang sa lane yung mga average looking, mga pangit, magtrabaho at magtrabaho lang dyan. Tapos yung mga may upper hand sa looks, tsaka karamihan babae, um, mag-stick lang din sa lane sa kanila base sa category nila na ano. So, paano? Yun lang siguro. Peace.